magpasakop na lang tayo sa ICC. Di ba? Palitan natin ng mga taga-ICC, yung mga opisyalis natin. Di ba? Yung Supreme Court natin, paupuin na natin yung ICC. Di ba? Itong nangyari kay Senator De La Rosa, alam na natin lahat, no? Na nangyari na to before. And kaya nga 'di ba si Senator Amy Marcos ay parang parang nagkaroon siya ng hearing, 'di ba? About sa procedure nung ganitong pag-aresto dahil nga sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, no? And I don't know kung ano na po nangyari doon. And now, kung hindi mabilis tumakbo si Senator De La Rosa, no? So, kung hindi mabilis tumakbo si Senator De La Rosa, malamang, no? Okay, baka nasa dahig na rin siya. So, kasi ganun din yung style na gagawin sa kanya. Arestuhin and straight away. Kasi nga, di ba may mga naririnig tayong balita na according kay Attorney Torion, no, na meron silang intelligence na nasagap na may nakaredy na raw na aircraft. So, if ever na-aresto daw si Senator De La Rosa, diretso na siya ng ICC. And dahil nga may mga speculations na lumalabas, mayroon natang nagtanong sa ICC confirming the arrest warrant. So yun po ang aking bibigyan ng sarili kong reaction sa video na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay, at always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. So, eto na nga po ang nangyari. No? Dahil nga sa samut-saring mga opinion at mga news nating narinig regarding doon sa arrest warrant, no, na meron si Trillanes na ipinagtataka ng karamihan dahil isa na po siyang private citizen, bakit po siya yung nagpresenta at may hawak ng arrest warrant daw na yun? Dahil po sa hinamon niya or hinamon siya ni Senator De La Rosa, kaya pinayagan siya na mabigyan or humawak ng arrest warrant. So yun po ay tanong ko lamang, no? Tanong po lamang yan dahil nakakapagtaka. Dahil sabi nga ng ICC, it's a secret arrest warrant. Pero bakit mayroon isang private citizen na katulad ni Sir Antonio Trillanes? No? So, dahil nga po, sa maraming salit sa mga kwento, eto, hindi natin alam kung sino po yung kumontak sa ICC, pero meron po galing sa Inquirer News, no? So, if it is legit, no? I don't know if it is AI, dahil alam naman natin ngayon, marami nang pwedeng mangyari, no? Yung mga hindi na natin minsan makita, yung kaibahan ng AI at saka yung totoo. So, but this one came from a news agency sa Pilipinas, Inquirer, na nagpalabas ng video na to na kung saan isa sa mga tao sa ICC ay nagpahayag ng about doon sa arrest warrant. So allow me to play that portion and tingnan po natin. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2012. Oh, di ba? Is issued as a secret. Pero hindi siya secret kay Senator Trillanes. Di ba? Samantalang may position po ba siya sa good government natin? Hindi nga po siya nanalo ng pagka-mayor ata sa Caloocan. Di ba? So, siya po ay private citizen. So, kung sekreto po yan, paano niya nalaman?
alam naman natin kung paano, pero does he has the rights po ba? Di ba? Kasi secret nga eh. Ma'am, hindi na po secret yun. No. Kaya, imposible pong maging secret. So, November pa. Well, siguro nga, dahil November 2025 pa inisyo, so hindi na nga siya secret. Kaya na ako na ng trillions. Di ba? Tuloy natin yung sinasabi ni Madam. 25. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder, at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Okay, so yan po yung sinasabi ng ICC. Okay? So, paano po nalaman ng ICC yan? Na? Paano po nila nalaman yung mga information na yan? So, pumunta sila dito sa Pilipinas? In-invite po ba natin sila? Diba? Kasi ang alam ko, sabi ng government natin, hindi sila makikipagtulungan dahil nga hindi na miyembro, diba, ang Pilipinas. Diba? So, ilang beses na po nating narinig yan sa ating mga mambabatas. So, they do it on their own without the assistance of the Filipino government officials. Diba? Okay. Sabihin na natin, resourceful sila. Resourceful person ang mga nasa ICC at nakuha nila yung mga information na yan. So, basta na lang po natin sila paniniwalaan kasi foreign body sila, wala silang kinikilingan. Ganun po ba yun? Hindi po ba pwedeng batas natin sa Pilipinas litisin si Senator Bato de la Rosa and even former President Duterte? Kasi 'di ba tatakbo lang tayo sa ICC if our government or our sovereignty or our judicial system is not functioning. Kumbaga inutil na, wala nang sumusunod. Eh hindi naman po tayo ganun, di ba? Kahit na po sabihin na natin, may sinasabi kasi yung mga lawyer yung mga expert talaga. Hindi po ako expert, wala po akong alam sa batas masyado. Ako po yung babase lamang sa pagkakaunawa ko, no? Kasi may mga nagsasabi na ang ICC is parang part ng ating batas, parang gano'n, Pero, di ba, dapat bilang Pilipino na mayroong functioning government, di ba? Hindi po ba dapat tayo muna, yung batas ng Pilipinas muna ang ating gamitin? Di po ba? Yan po kumbaga, common knowledge na ng mga simpleng Pilipino na hindi maalam sa batas. Kasi okay pa yung ating gobyerno Di ba? May gobyerno pa tayong umiiral. Ang mga lumalapit lang diyan ay yung mga talagang abusive na yung government. Sino ba yung nakaupo? Di ba? Hindi ba kaya ng gobyernong nakaupo ngayon na litisin si Senator De La Rosa at kailangan ng assistance na ng taga-ibang bansa? Hindi po ba sampal sa ating saligang batas yun sa Supreme Court na ipinaubaya na natin ang kapwa natin Pilipino? Hindi pa tayo nasiyahan kay Pangulong Duterte talagang isusunod pa natin si Senator Bato de la Rosa. So ano po to? Nagpasampal tayo sa kanang pisngi, ibinigay pa natin yung kaliwa? Huwag po sana ninyong masamain, ako po'y nagtatanong lamang. No, ako po'y isang mamamayan ng Pilipinas na nagugulumihanan sa nangyayari. Ano ba? Nagpapangsyon pa ba yung government natin?
May gobyerno pa ba tayo? Bakit po kailangan nating humingi ng tulong sa ibang bansa? Hindi, is it a matter of life and death ba? Oo, sabihin na natin, kung may ganong pagkakamaling nagawa si Senator or naging accomplished siya, no, sa mga nangyari noong kapanahunan nila, hindi ba natin kayang improve dito sa Pilipinas? Baka kung sakasakaling yung impeachment, pwedeng dalhin sa ICC, ginawa natin. No, baka po yung impeachment na yan. Kung pwedeng makialam ang international community, baka po ako po'y natatawa lang, no, sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin, pero nakakatakot na po. No? Nakakatakot siya in a sense na bakit natin pinapaubaya yung mga kapwa natin Pilipino sa ibang lahi para mabigyan ng hustisya yung mga sinasabi ninyong biktima ng kapwa nila Pilipino. Di ba? Medyo nakakalungkot po dahil kailangan pa, no, ng assistance ng katulad nila Madam para lang maipakita sa buong mundo na pinapanagot natin yung kapwa natin Pilipino. Sa akin po, walang problema na litisin nyo kahit sino, kahit hindi po si Senator De La Rosa, kahit sino pa po yan. Basta, sa bansa muna natin, yung batas natin, yung gawin natin, yung implement natin, no? Kasi nakakahiya naman po na umaasa na tayo para mapabilis yung trabaho ng ating mga kapulisan or ng ating saligang batas. Hihingi na tayo sa ibang bansa ng tulong para kaya nagkaroon tayo ng gobyerno. Kung inaasa rin lang naman natin sa ibang bansa yung ganitong kaso. Di po ba? Yun ang po yung aking pinagtatakhan. So, porque mayroong ganito, so pwede na nating ibigay ang isang Pilipino sa isang dayuhan at sila ang magbibigay ng hatol para sa Pilipino. Ay di, magpasakop na lang tayo sa ICC. Di ba? Palitan natin ng mga taga-ICC, yung mga opisyalis natin. Di ba? Yung Supreme Court natin, paupuin na natin yung ICC. Di ba? Kasi ganun din naman yung ginagawa. Binabaliwala rin natin yung ating Supreme Court, yung ating kataas-taas ang hukuman. Na siya yung magde-decide whether, di ba, may probable cause at kailangan talagang international court ang humusga sa kanila. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at inuulit ko po, issue lang tayo, walang personala. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.